Mga master, isa pa po sa mga bagay na pinag-usapan tungkol po dito sa DO number 5 series of 2024 ang issue po ng mga teacher in charge. Ito po yung mga teachers na talaga pong nagtuturo. At the same time, they are itong school head ng isa pong paaralan. So, for clarification po, ayon sa DepEd Order number 5 na ito po mga TIC shall be relieved of teaching and other related duties and perform fully the function of a school head. So pwede pala silang ma-relieve sa kanila pong teaching and other related duties, no, para mag-focus sila sa functions ng isa pong school head. Pero meron pong pero dyan, hindi po yun true to all. In the exigency of service, ito po mga TIC na ito ay pwede pa rin mabigyan ng teaching load. Ito ay kapag yung lahat ng mga teachers niya ay mayroon ng maximum na 2 oras na overload. Okay? So, yung sobra ay ibibigay na kang TIC. Hindi naman pwede na yung isang teacher mayroong 3 oras na overload kasi hindi na yun babayaran ng DepEd. Wala nang overload pay doon sa sobra na 1 oras. 2 hours lamang yung maximum sa overload. Kaya kung lahat ng mga teachers ay meron ng overload na 2 hours, yung natira na kinakailangang pagturuan ay i-charge na yan. Part na yan sa functions ni teacher in charge. So, hindi na siya pwede mag-decline sa pagtanggap ng teaching load na yan sapagkat fully booked na, fully loaded na yung lahat ng mga teachers niya. So, yun po ang condition dito. Pero hanggat hindi pa overloaded itong mga teachers, ay pwede na itong si TIC, no, ay ma-relieve mula sa kaniyang teaching duties at mag-focus na lamang sa kanyang pagiging school head. Pero kung ako po, itong school head, itong si TIC, ay mas maganda siguro na meron kang kahit isa man lang na teaching load dyan na pwede mong mananatili sa iyo, no, sa iyong function. Kahit isang teaching load lang. Bakit po? Ay yun ay para patuloy pa rin, no, yung inyong magiging function as a teacher. Nagtuturo ka, so at least ay mai-exercise mo pa rin yun. At the same time, kapag meron kang at least 1 teaching load, you are eligible for the cash allowance na ibibigay para sa mga public school teachers, no, kapag meron kang isang teaching load. Ngayon, kung ikaw ay gusto mong ma-relieve from your teaching duties, mag-focus ka sa pagiging school head. The moment na magbigay na ng cash allowance, wala kang teaching load, hindi ka mabibigyan. So at least meron kang matitira kahit isa man lang na teaching load para you are still eligible for the cash allowance. No, so yun naman po yung ating pwede pong maibigay na payo sa inyo kung ikaw po ay isang TIC ngayon at kasalukuyan po na meron kang teaching load. Pero parang naisip mo na ibigay mo na lahat sa mga teachers yun at mag-focus bilang school head. Mas mabuti po na mayroon kahit isa kasi yun ang requirement for the cash allowance.